Sa buhay naman natin, hindi naman tayo laging malakas eh. Hindi tayo laging on fire. Hindi laging ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, kain tulog lang, masayang tunay. Amen? Are you listening? Amen. May panahon sa buhay natin, brothers and sisters, na ang buhay ay parang bato. It is hard. Wala akong kausap. Amen. Amen, brother. Amen? Palakasin ang tiwala sa kanyang kapangyarihan, di ba? Kasi doon kikilos ang Diyos eh. Sa pamamagitan ng ating panalangin, di ba? At makatanggap ng lakas ng Espiritu. Sabi natin makatanggap ng lakas ng lakas Espiritu. ng Espiritu Upang harapin ang hamon sa buhay. sa buhay. Si Jesus, di ba yung trials and temptation, di niya naman hinarap yan sa pamamagitan ng kanyon eh. Di siya gumamit ng tangke, ng basuka. Are you listening? Amen. Ng mga military na yan. Ang ginamit ni Jesus to face challenges, mga kapatid mo naman, ay walang iba kundi yung pananalangin. Because prayer is power and it is powerful and effective. Amen. Amen? Ang Diyos po ay ang kanyang kapangyarihan na mararanasan natin sa pamagitan ng pananalangin. Amen po ba? Amen. Prayer strengthens the inner man. Are you listening? Pag binabanggit yung salitang inner man, sabihin natin salitang inner man. Inner man. Ibig sabihin yan yung spiritual person. Sabi mo, ikaw yun. Tayo. Sabi mo, tayong lahat yun. Tayong lahat yun. Yung ating kalooban. Amen po ba? Amen. When life feels heavy, sa panahon na down ka na, hindi mo lang magagawin mo. Kararating lang ng pagsubok, may kumakatok ulit. Kababayad ko lang ng tubig, magbabayad na naman ang ilaw. Sabay. Hinig mo ba kayo? Tapos may utang ka pa, tapos yung mga naniningil, minsan nagmamadali. Kaya sabi mo, Lord, nasan ka ba? Anya ka ba, Lord? Madaling sabihin, di ba? Problema, pagsubok, kaya-kaya mo yun. Pero iba yung ikaw ang lumalagay sa sapatos. Yes. Listening? Yes. Amen. So yan po yung katotohanan, brothers and sisters. Taas ang kamay na nakikinig. Sabi natin, praise the Lord. Praise the Lord. And thirdly, sapagkat maaga niyo naman akong pinasok, amen po ba? At yung word of God naman, wala sa haba, wala sa ikli. Tama? Amen. Amen. Sino po may tama? Kala ko sabi mo, may tama ka. Tama ka. Jesus Maria. May tama, ibig sabihin, correct. Sabi mo, correct. Correct. Sabi mo, you're right, You're right. not left. Not left. Yung lahat ng tumawag masaya, tsak yun answered prayer. Amen. Hallelujah. And thirdly, brothers and sisters, idagdag natin para mas masarap, the power of prayer, number 3, brothers and sisters, prayer brings peace in the storm. So tatlong bagay, balikan muna natin ha. What is the power of prayer? Pakisagot. Una, prayer. Basta ganun, Brad. Hindi. Prayer, interview. Nagsulat mo ba kayo? Intervention. Ayun. Prayer releases God's intervention. intervention. Pangalawa, prayer gives spiritual strength. strength. Lakas na nanggagaling sa itaas, sabi nga ng punong lingkod. Yun yung tunay nating lakas. At kapag kayo lakas natin ay nanggaling sa itaas, hindi tayo magkukulang. Hindi tayo malulupig. And thirdly, mga kapatid, brothers and sisters, prayer brings peace in the storm. Sabihin natin, ang panalangin ay nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ng kaguluhan. Sabi mo, gusto ko yan. Gusto ko yan. Amen? Amen. Sabihin natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kapag mahirap ang buhay, brothers and sisters, nakakatulong ang panalangin. Tama, hindi? Tama. Amen. Di ba kasi ang dami mong pasanin? Anong sabi ni Lord? Matthew 11:28, napapagal ka ba? Nabibigyan ka? Punta ka sa akin. Mag-pray ka. Minsan kasi may mga tao, imbis na sa paglapit mo, lalakas ka. Hindi. Minsan maninisip pa eh. Mahina ka. Pero kasi kaya ka naman ganyan. Diba? Alam mo kasi tamad ka dumalo kasi. Alam mo kasi kuripot ka eh. Amen. Minsan may mga tao lalapitan mo, akala makakatulong sa'yo, pero hindi, di ba? Lalo kang
Amen. Nakalugmo ka na, ibabaw ka pa. Pero kay Lord, hindi. Amen. Kapag nanalangin ka sa Kanya, wala kang kapayapaan, biglang darating. Amen. Amen. At naniniwala ko, habang ipinangangarap ko kung mabuting balita, sa buong tahanan natin, pababa sa ating pamilya, dumadalo yung kapayapaan ng Lord. Amen. Amen. Away ka, Amen. Amen. Hindi mo talaga maiwasan niya kasi ganyan ang mga anak na Elsa doon eh. Buhay kong magpuri, di ba? Amen. Sabi mo, at least hindi lang. Nakapalakpak, di ba? Kasi na-observe din natin, di ba, yung mahal na araw. Kaya mahal din ang palakpak. So kapag mahirap ang buhay, nakakatulong ang panalangin Amen. na mapatahimik ang puso at maalala na hawak ng Diyos ang lahat. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kamusta ka naman? Kamusta ka naman? Thank God. Daming bless. Kung wala kang problema, wala kang sakit, magpasalamat ka. Thank God. Daming bless. Amen? Amen. Boss, kamusta ka? Di ba? Kasi sa buhay natin talagang dumaraan yung mga hamon eh. Pero siyempre, anong dapat mong gawin, di ba? Manalangin ka. Nakikinig mo ba kayo? Amen. Ang pananalangin kasi pagpapatunay na hawak ng Diyos ang universe, ang lahat ng bagay. Amen. At walang hindi niya kayang gawin. Amen. Amen. Sapagkat ang pangalan niya ay El Shaddai. Amen. Diyos na sobrang makapangyarihan. Amen. Amen? Amen. Kaya nga dito, brothers and sisters, Philippians chapter 4, verse 6 to 7, sabi niyo po, basa. Basa. Oh, Yan, may basahin. installment na yung sagot. May isa rito, may isa rito. Watak-watak na. Sabay-sabay po, sabihin natin, basa. Basa. Ito na nga eh. Philippians 4, verse 6 to 7. Sabihin mo sa iyong katabi mo, huwag kang mabalisa. Huwag kang mabalisa. Huwag kayong mabalisa Huwag kayong mabalisa. tungkol sa anumang bagay. Sa halip, Sa halip, paalam ninyo sa Diyos palam nyo sa ang lahat ng Diyos inyong kailangan. ang lahat ng iyong kailangan. Sinabi ba sa kapitbahay? Hindi. Sinabi ba kay brother? Hindi. Sinabi ba sa mga hula? Hindi. Sa Diyos. Kasi walang ibang pwedeng tumulong sa atin kundi Diyos lagi. Kaya dapat Diyos ang lagi natin unang pinupuntahan. Hindi huli. Amen? Chapter 4 verse. At anong sabi dito, brothers and sisters? Amen? Sa lahat ng ating kailangan, sa pamagitan ng panalangin at pagpapasalamat. Kaya pag nag-pray tayo, wag puro reklamo. Yes. Lord, hindi naman masarap yung ulam namin ngayon. Hallelujah. Pati ba naman yun? Lord, yung sahod naman ng asawa ko, binawasan niya. Minsan may pagkain na, nagreklamo pa eh. Ba't pandesal lang? Wala ba ritong ladies choice, peanut butter, yung ham? Palit na kayo ng Diyos, ikaw na lang ano. Diba, manalangin tayo at sabi rito dapat may pagpapasalamat. Kasi pagpapasalamat, pananampalataya yun. Amin po ba? At pag nagpasalamat ka din, ito na, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain. Hallelujah. Diba? Kaya malirit na. Hindi kayang unawain ng tao ang mag-iingat sa inyong puso at isip kay Kristo Jesus. Kaya sabi mo sa iyong katabi, relax ka lang. Relax ka lang. Payapain mo sarili mo. Payapain mo sarili mo. Pumanatag ka. Malakad ka. God knows everything. God knows Alam ng Diyos ang everything. lahat ng bagay. Amen. Dito, pinapakikita rito, di ba, si Jesus bilang modelo ng pananalangin. Na wala siyang ginagawa, kundi ilod ang kanyang tuhod sa lahat ng kanyang kakarapin. For there is power in prayer. Tandaan natin ha, prayer does not always remove the stone. Hindi niya inaalis yung mga bagyo. But it calms the heart in the middle of it. Pero, mga kapatid, nagdudulot ito ng kapayapaan. Amen? Sa gitna ng bagyo. Amen. Fear decreases. Sabi natin, fear decreases. Decreases. Natatanggal ang takot. And faith increases. Sabi natin, and faith increases. Increases. Lumalakas ang pananampalataya. Ang isang taong nananalangin ay hinalin tulad sa pusa. Ang anyo natin bago tayo mag-pray katulad ng pusa. Pero after we pray, kung bago tayo manalangin tayo ko'y pusa, paglabas natin, nagiging leon tayo. Sapagkat dumarating sa atin ang tulong ni Yahweh El Shaddai, yung kapangyarihan